Una sa lahat, ang pagsasama natin ay para lamang sa dalawang pamilya. Pagkatapos ng kasal, igagalang kita at hindi kita pakikialaman sa material na bagay. Tiyak na mayroon kang lahat. Ngunit pag-ibig, Hindi ko ito maibibigay sa'yo. ikaw, Kaya huwag kang mag-akala. Sa paningin ko, isang tropeo ka lamang. Magpakabait ka at maging dekorasyon na lang. Huwag kang magpapakita sa harap ko. Naiintindihan mo. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? mayroon akong isang katanungan. Sana'y masagot mo ito, Binibining Lu. Sabihin mo, Bakit mo ba pinigilan ang kasal? wala kang pakialam doon. Ngunit narinig ko na ang labanan para sa yaman ng mga Sheng ay nagsisimula na. Ginoong Sheng, gusto mo bang manalo? O matalo? Mukhang pareho tayong may sikreto. Ang totoong may sikreto ay ang pamilyang Lu, hindi ako. Hindi ka ba miyembro ng pamilyang Lu? Sila. Hindi karapat-dapat maging pamilya ko. Kaya bumalik ka para maghiganti. Bakit hindi? Tayo'y magkasundo. Tutulungan kitang makamit ang mana. Ikaw, tumulong ka lamang sa mahahalagang sandali. Ano sa tingin mo? Ang mga Sheng ay parang mga mababangis na hayop. Binibining Lu. Paano mo ako tutulungan? Ako ay isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Kapag may nakagalit sa akin, ako'y magkakaroon ng atake. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mabuti. Kasunduan. Ang black card na ito, gawin mong panggastos. Tinatanggap ko ito. Lu Jingtang. Ilan ba talaga ang mukha mo? Hoy. Imbestigahan mo ang asawa ko. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Mukhang mas baliw pa siya kaysa sa isang siraulo. Pasok. Magandang umaga, Binibini. Ngayon ang araw para bisitahin ang mga nakatatanda ng pamilya Sheng sa lumang bahay. Naghanda kami ng damit at alahas. Pumili po kayo. Nasaan si Sheng Xiaoye? Maga pa lang, tinawag na si Ginoo pabalik sa lumang bahay. Inatasan ni Ginoo na ipadala ang driver kapag nagising na kayo. CJ, magpapalit lang ako ng damit at aalis na. Linyan, dumating ka rin. Zihan, ngayon ang unang araw. Pagkatapos ng kasal ng Etko, at ni Xiaoye na bisitahin ang mga biyenan. Biglaan akong dumalaw. Hindi kaya ito ay hindi angko. Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, ikaw ang tunay kong pinsan bahay. Tungkol naman sa Lu Jingtang na yan. Naglakas loob siyang agawin ang pwesto mo. Gagantihan ko siya. Bisita ng bagong kasal sa mga biyenan, wala man lang ang lalaki. Driver lang ang sinugo. Mukhang, hindi nasisiyahan ang Ginoo sa bagong kasal. Yi, sila. Tumigil. Ano? Bakit nakakatakot ang tingin ng babaeng ito? Parang kapag galit si Pinsan Zoe. Hindi, impossible. Malinaw na siraulo lang itong babae. Ikaw ang bagong kasal ng pinsan ko. Bago bumisita sa mga nakatatanda, may ilang patakaran akong ituturo sa'yo.
Hoy, sira ulo. Sinabi ko bang umalis ka? Naglakas loob kang hindi ako pansinin. Mga patakaran ng pamilya Sheng. Ano man ang patakaran ng Sheng, wala akong pakialam. Ang patakaran ko, sino mang manginis sa akin, aapihin ko. Ikaw, Dahil napangasawa ko si Sheng Xiaoye. Bilang pinsan niya, ano ang dapat mong itawag sa akin? gusto mong tawagin kitang pinsan bahay? Panaginip mo yan. Ano ang itatawag mo sa akin? Ano ang hinihintay nyo? Samahan nyo ako para... Ano ang itatawag mo sa akin? Pinsan bahay. Mabuti. Sa susunod na makita mo ako, maging magalang ka. Talagang may kakayahan ang baliw na yon. Walang kwenta. Pasensya na, Zihan. Kung hindi dahil sa pagtulong mo sa akin, hindi ka sana napahiya ng baliw na yon. Okay lang. Simula pa lang to. Handa na ang tsaa para sa seremonya. Ngayong araw na to, hindi tatawa ang baliw na yon habang umaalis sa pamilya Sheng. Lu Jingtang, hintayin mo. Kahit hindi ako kumilos, mapapaiyak at mapapaluhod pa rin kita sa harap ko. Sheng Xiaoye, ayaw mo pa bang magpakita? Tatay, dahil narito na ang asawa ni Zhaoye. Simulan na natin ang pag-alay ng tsa. Lu Jingtang, tingnan natin kung paano mo hahawakan ang kumukulong tasa. Mahigpit sa tradisyon ang lolo. Kung magkakamali ka sa unang tsa at mapapahiya ka, ang baliw na to, kasama ang linya ni Sheng Xiaoye, sa paningin ng lolo, ay tuluyang magwawakas. Mag-alay ka na ng tsa. Hini. CJ, salamat, Hini. Ang sakit ng mukha ko. Lu Jingtang, baliw ka. Inutusan kang mag-alay ng tsa sa lolo. Pero ang ginawa mo, ibinuhos mo ang kumukulong tubig sa ulo ni Zihan. Ikaw, Aray. Tito hindi ko sinasadya. Akala ko. Langaw lang ang nagsasalita. ikaw, tigil, ang ingay mo. At ikaw, binibining Lu, hindi ko alintana kung totoong baliw ka o nagkukunwari. Ang pamilya Sheng ay hindi tatanggap ng isang apo inang walang respeto. Ye, mukhang lumalala na. Sigurado ka bang hindi ka tutulong sa asawa mo? Ang pamilya Sheng ay isang mapanganib na lugar. Kung hindi niya ito malalampasan, mas mabuti pang hindi siya pumunta. Binibining Lu, hindi mo pa narinig ang lolo? Ang pamilya Sheng ay hindi tatanggap ng isang apo inang tulad mo. Lu Jingtang, kahit na naakit mo si Kuya Zaoy, hindi ka pa rin makakapasok sa pamilya Sheng. Anong klaseng apo inlaw? Ang gusto ninyo, Ikaw, tigil, atay, bitawan mo ang lolo. gusto ba ninyo ng isang maginoo o isang masigla? Tumigil ka. Lu Jingtang, anong kalokohan yan? Alam ninyo pala na baliw ako. Bakit pa kayo nang aasar ng paulit-ulit? Saan ba kayo kumukuha ng lakas ng loob? Umalis kayo. Umalis? Atay. Anong ibig mong sabihin? Ang literal na kahulugan. Kayong dalawa, ang isa ay gustong mapahiya ako at mapawalang kasal ngayon. Ang isa naman ay gustong ipakita sa akin kung sino ang masusunod. Ang isa ay gustong gamitin ako para kontrolin si Sheng Xiaoye. Ang isa naman ay malabo na ang mata, puro pagpapanggap lang ang alam. Puro pamalitad lang. Ikaw, Kung ayaw ninyong magbigay galang ng maayos sa pamamagitan ng tsaa, huwag na lang tayong magbigay galang. ikaw. Ete, huwag ka nang magwala.
ang kasunduang pagpapakasal ninyo ni Zawij ay isang makalumang kalokohan na dapat nang alisin. Hindi mo dapat ipilit ang sarili mo kay Zawij para lang makapang-akit sa pamilya Sheng. Tama. Ikaw na baliw. Anong karapatan mong pakasalan ang pinsan ko? Anong karapatan mong maging kabiyak ng aming pamilya Sheng? Binibining Lu, kung patuloy kang magwawala at magpapakapilit sa aming pamilya Sheng, huwag mong sisihin ang pamilya Sheng kapag hindi na kami nagpangga. Mabuti. Kung gusto ninyong pawalang bisa ang kasunduang pagpapakasal, tawagin niyo si Xiaoye at siya mismo ang kausapin ako. Narito na ang panganay na Ginoo. Mukhang si Zawij ay ayaw din pakasalin sa baliw na ito, kaya nagmamadaling pumunta para pawalang bisa ito. Lu Jintang. Ngayon, tikman mo ang lasa ng pagkapahiya at pagkalaglag sa harap ng madla. Pinsan, itong baliw na ito, dahil may kasunduang pagpapakasal kayo, ay nagwala na nga dito sa bahay natin. Hindi lang niya kami ininsulto sa harap ng lahat, pati si Lolo, pinag-away pa kayo ni Tatay. Sinira pa ang mga alituntunin ng pamilya Sheng. Pinsan, palisin mo na siya. Ipinahahayag ko. Mula ngayon, si Lu Jingtang ang magiging asawa ko. Ang alahas na ito ay mula sa aking ina. Isang regalo para sa kanyang manugang. At itong mga titulo ng lupa, susi ng kotse at mga bank card ay ang aking regalo para sa aking asawa. Ibinigay pala ng Ginoo ang mana mula sa kanyang ina. Sa kabiyak na ito, mukhang talagang minamahal ng Ginoo. Malaking pagpapahalaga sa binibining may bahay. Si Kuya Xiaoye, mabuti pa sa isang baliw. Sayang, bakit pa si Zawi pumili? Sa isang baliw na babae pa napunta. Kuya, lahat ng regalong ito, bilyon ang halaga. Hindi siya karapat-dapat sa ganyang halaga. Lu Jingtang, sinaktan mo na naman ako. Sino ba ang sasaktan ko kundi ikaw? Walang respeto sa nakatatanda, walang disiplina. Kuya, tingnan mo siya. Bilang asawa ng kuya mo, tama bang turuan ka ng disiplina? Hindi mali. Kung hindi mali, bakit hindi ka humihingi ng tawad? Ako. Paumanhin, Ayos lang pero sa susunod. Kung wala ka pa ring galang, sasampalin kita ulit. Tara na, gabi na, pahinga na tayo sa itaas. Maganda naman ang ipinakita ko ngayon, di ba? Pwede na ba ang ating kasunduan? Paano kung hindi ko payagan? Kung hindi mo payagan, papatayin kita. Sana maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Sa kwartong ito ako matutulog ngayon, ikaw sa iba. Sa ngayon, hindi pwede. Babala lang, legal man tayong mag-asawa. Kung may masamang balak ka, papatayin pa rin kita. Nasa lumang bahay tayo kung magkahiwalay tayo ng tulugan. Magdududa ang mga tao. Huwag na lang tayong maghanap ng problema. At saka, wala akong interes sa'yo. Sana nga. Maganda naman ang katawan. Maganda ba? Sheng Xiaoye, anong iniisip mo? Nakita na niya ang katawan ng ibang lalaki. Wala lang. Yi, yung ipinasuri mong impormasyon tungkol kay Mrs. May resulta na, makita tayo sa bar. May asikasuhin ako sa labas. Oy, Nansing. Hoy, grabe ka, bigla ka na lang sumabog. Kumalat na sa buong internet ang balita tungkol sa pag-agaw mo ng kasal. Sobrang hinahangaan kita. May kumilos ba sa pamilya Lu? Wala namang kilos yung tatay mong gago at yung stepmother mo.
Pero, nakita ko si Lulinyan ngayon. Sumasayaw siyang mainit sa dalawang lalaki. Mabuti, padalhan mo ako ng address. Panahon na para bigyan siya ng espesyal na regalo. Nakita ko rin ang asawa mo. Oy. Paano ka naputol? Sigish, pag nagkita na lang. Wala naman sigurong problema, no? Kakain tayo ng midnight snack. Magdadala ako pag-uwi. Hindi na, tulog na ako. Sige, anong nalaman mo? 3 taon na ang nakalipas, nadiskubreng may malubhang sakit sa pag-isip ang manugang. Pilit siyang ipinasok sa mental hospital ng pamilya niya. Pero, sa ospital na to, nakakulong ang pinakadelikadong at pinakamalulupit na kriminal na baliw sa buong bansa. Maraming namamatay at nasusugatan taon-taon. Ano pa? Walang may lakas ng loob na guluhin si manugang doon. 18 pa lang siya nang ipasok siya ng pamilyang Lu. Pero nakalabas siya sa gitna ng mga masasamang tao. Mukhang marami pang kwentong nakakatuwa. Mag-imbestiga ka pa. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng 3 taon. Sigurado, Yi. Pero, pwedeng maglaro muna ako sandali? Ang daming magagandang babae ngayong gabi. Sige, Salamat, Yi. Ako na. Isama niyo ako. Ye, parang nakita ko si Manugang. Ang sexy ng suot niya. hindi siya yon. Matagal na siyang tulog. Luling yan. Noong una, hinikayat mo ang tatay mong gago na ipasok ako sa mental hospital. Ngayong gabi, panahon na para maningil ako ng interes. 3. Dalawa. Lu Jingtang. Aray. Sinong may lakas ng loob na manapaksakin? Hala, bakit may pasak ang parang panda? Day, ang funny. Hindi ba't si Luer? Si Lulinyan, yung ninakawan ng kasal? Sigurado akong bukas. Si Luer ang nasa trending news. Sinong gumawa nito? Anong kinukunan nyo? Huwag kayong kumuha. Patayin nyo ang mga cellphone nyo. Kuya Zawi. Umalis kayo diyan. Lu Jingtang, bakit ikaw na naman? Luling yan, hinablot mo ang lalaki ko. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang gagalaw. Baka may basag na salamin, baka tumama sa mata mo. Ahihintulutan kita ngayon. Pero kung may susunod pa, ang basag na salamin na to tutusok sa ulo mo. Baliw, hindi ka palalampasin ng tatay ko. Kuya Zawi, Kapag nananapak ng aso, dapat tingnan muna ang may-ari. Luer, kung ang ginawa mo ngayon sa asawa ko, kung mayroon kang anumang hindi pagkasiyahan, pwede mong sabihin sa iyong ama na pumunta siya sa pamilya Sheng at hanapin ako anumang oras. Hihintayin ko siya. Nagtataka rin ako kung may sapat na tapang ba ang iyong ama. Nasubukan akong hamunin. Kuya Zawi. Tapos na ang laro, umuwi ka na kasama ko. Sheng Xiaoye, sino ang aso mo? Lu Jingtang.
Matagal ko na itong pinag-isipan para paghiwalayin kayo. At hindi ko pa nagawang palayasin ka ng Kuya Zawi. Hindi ko akalain na ikaw mismo ang gumawa ng kapahamakan sa sarili. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapahamak ka. Lu Jintang. Hindi ko pa sinasabi ang panloloko mo sa akin. Ikaw pa ang unang umakusa sa akin. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Uwi na tayo. Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Kung mapapaikot-ikot ka pa, hahalikan kita sa harap ng maraming tao. Masama ka. Sheng Xiaoye, gusto mong mamatay. Lu Jintang, hindi ka ba nagsiselos, di ba? Dahil lang ba ako at si Lulinyan ay nagkita sa iisang bar. Putang ina mo. Pinapayuhan ko na kontrolin mo ang sarili mo. Kahit na ang pamilya Sheng o ako na si Sheng Xiaoye ay hindi pwede mong gamitin para sa sarili mong layunin. Nagalit lang ako dahil lamang. Ay ayaw ko sa lulinyan. Ang aso ko. Kahit patayin ko at ilibing, hindi ko siya papayagang makakuha niyan. Sino ang aso mo? Ikaw na Sheng Xiaoye. Ay aking aso. Baliw ka, ikaw. Sheng Xiaoye, magpakabait ka. Kung hindi, magagalit ako. Ano ba gusto mong gawin ngayon? Magpakabait ka. Tingnan mo dito. Sabihin mo na kamay ka. Lu Jintang. Maghintay ka lang. Ayaw mong umamin, di ba? Tumigil ka. Magsalita ka. Nagkamali ka ba? Nagkamali ako. Mali ka saan? Baliw. Huwag kang magmalabis. Alaynan. Mali ako. Mali ako sa paghalik sa'yo. Sabihin mo. Susunod ako sa'yo sa hinaharap. Lahat susundin ko si Lu Jintang. Magpapakabait na ako. Lahat susundin ko si Lu Jintang. Na-record ko na lahat. Ang itsura mo kanina nang inaapi ka. Kapag hindi ka sumunod, ipopost ko to. Para makita ng lahat. Ayos ka talaga, Lu Jintang. Maghintay ka lang. Ngayon mo gustong humingi ng tawad? Huli na. Nag-iisip ka ng masyado. Samahan mo akong umuwi sa amin sa Makalawa, huwag kang mag-flake. Tumigil ka. May problema ka ba? Kung uwi tayo sa inyo, bumili ka ng bagong damit bukas. Para hindi isipin ng mga tao na hindi kita inaalagaan. Gamitin mo ang card ko. Jitsen, masunurin ka na nga ngayon. Ginong Sheng, ang ganda talaga ng asawa ninyo. Sa suot na to. Sobrang nagustuhan ko ang reaksyon mo. Ito na ang bilhin. Samahan kita sa Lu Family bukas. Pwede kang sumama, pero may usapan tayo. Kahit anong gawin ko, huwag kang makialam, manood ka lang. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Kung mananapak ako ng ilang tao sa Lu family, kaya mo bang ayusin? Manalig ka kay Sheng Xiaoye. Sa kakayahan ng tatlong salitang yan. Alaynan. Yakap ni Mama. Hay naku. Alam pa niya kung ano iniisip ko.
Ma, uwi na ako. Itong mga nagnakaw ng ari-arian ninyo. Isa-isa kong babaliin ang mga buto nila para sa'yo. Ano nangyayari? Ang tang. Ano ba ginagawa mo? Ako pa ang dapat magtanong sa'yo. Ano ba nangyayari? Nasaan na ang plaka ng Xumansion? Lu Jingtang, nababaliw ka na naman ba? Wala na ang Chu family matagal na. Dito sa Lu household, anong karapatan mo? Na mag-utos dito. Umalis ka. Si Lu Yuan ang kausap ko. Hindi ikaw ang dapat magsalita. Lu household ito, hindi Sheng household. Mga tauhan, ipatumba siya. May matatamaan na naman. Babae lang pala. Ilan lang yang mga bodyguard. Huwag ka nang lumabas, nakakahiya. Tatay, itong baliw na to, akala mo kung sino sa kanyang kakayahan. Dito sa bahay natin nagmamalaki. Dalhin mo siya sa kulungan. Ilagay siya sa mental hospital. Huwag nang palabasin. Lu Jingtang, ninakawan mo si Yaner ng asawa sa kanyang kasal. Tapos paulit-ulit mo siyang ginulo. Hindi ka man lang nag-apologize. Naghasik ka pa ng gulo. Sino ba talaga ang nagnakaw? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Lu Yuan, lalaki ka lang na nakaangat sa pagsisiping sa asawa. Kinain mo ang ari-arian ni nanay. Anong karapatan mong pakialaman ako? Suel, tumahimik ka. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Kayo ang dapat umalis. Noong namatay si nanay, alam ng buong mundo na iniwan niya sa akin ang lahat ng ari-arian. Noong wala ako, kinain mo. Ngayon bumalik na ako. Isuka mo ang kinain mo, pati ang tubo. Tangtang, alam kong nasaktan ka. Pero bata ka pa, natatakot ako na maloko ka. Hayaan mo na lang akong magpatuloy na mag-ingat para sa'yo. Huwag mong sabihing tatay mo ako. Hindi ka karapat-dapat. 15 taon na ang nakalipas. Pagkamatay ni nanay, agad kang nagdala ng kabit. At ang anak niya sa labas. Bagong adulto lang ako. Itinapon mo ako sa mental hospital para patayin. Bakit hindi mo sinabing tatay mo ako? Ang hindi minamahal ang kabit. Si tatay at nanay ang magkasintahan. Ang nanay mo ang kabit. Subukan mong insultuhin ang nanay ko ulit. Baliw ka. Sana noon pa, ikinulong na kita sa mental hospital. Noon. Nagsabuatan kayo para itapon ako sa mental hospital. Para tapusin ang problema, di ba? Sayang, matibay ang buhay ko. Lu Jingtang, walang utang na loob. Kung kaya mo, gibayin mo ako. Hintayin natin. Makalipas ang 3 araw. Kung hindi ko makita ang titulo ng Lu Mansion at ang aking 6 na bilyon, hintayin ng buong pamilya mo. Ang kanilang libing. Ikaw. Ha? Gusto mong makipag-away sa akin? Anong kailangan mo? Huwag kang mahiya. Ngayon, itutok mo ang sasakyan kay Lu Yuan. Banggain mo. CJ. Tatay, asawa, okay ka lang? Lu Jingtang, babae ka. Patayin mo ba talaga ang sarili mong ama? Ayoko talaga sa mga mas mayabang pa sa akin. Ito, munting payo lang para sa inyo. Walang utang na loob na anak. Dapat siyang parusahan.
Nasiyahan ka ba sa ginawa ko ngayon? Sakto lang. Gusto mo bang purihin kita? Hindi na. May mga gawain ako sa mga susunod na araw, hindi ako uwi. Ito, para sa iyo ang sasakyang ito. Sakto, kailangan ko ng sasakyan. Salamat. Hindi ka ba curious? Kung saan ako pupunta? Wala akong interes. Tangtang, sumabog na. Tingnan mo ang trending. Sheng Dashao, presidente ng Wildfire Entertainment, at ang sikat na artista nilang si Jiang Yuying, nasa Jichang La Grand Hotel. Ang gulo ng lalaking iyon. Hoy, Yiji, paano ka nakakapag-relas? Kumakalat na sa internet na ikaw at yung Jiang Yuying na yan ay nasa isang kama. Naku, kung malaman ng misis mo to, baka hatiin ka niya sa 8 at ipakain sa aso. Nang hinanap niya ako. 3 araw akong hindi umuwi. Wala siyang imik. Maliwanag, wala siyang pakialam kung may iba ka. Siyempre, wala ka sa puso niya. Umalis ka. Alam ko kung gusto niya ako o hindi, huwag kang pakialamero. Sedge, pero narinig ko na baka may problema ang misis. May problema siya. Anong kinalaman ko doon? Mabuti kung wala. Narinig ko, si Lu Yongchuan, para makakuha ng ang mga ari-arian ng hipag, naghanap ng mga tambay para pagbantaan siya. Alamin agad. Saan ba talaga naroroon si Lu Jingtang? Ano ba ang gusto mo? Magmaniho. Si Lu Yunchuan ang nagpadala sa inyo, di ba? Bold patayan sa mismong kalsada. Ang tapang mo. Di ka natatakot mabulok sa kulungan? Nakatutok ang kusilyo sa lig, di man lang nanginginig ang kamay. May lakas ng loob. Naku, ganda. Ang ganda-ganda mo. Tara, humanap tayo ng lugar na walang tao. Para maalagaan mo ng maayos si kuya. Paalala lang, ikaw ang dapat lumuhod ngayon. Para bigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ano ibig mong sabihin? Babala, ang buhay mo ngayon ay nasa kamay ko. Di ba sinabi sa iyo ni Lu Yunchuan? Ang pinapatay niya ay isang baliw. Para. Sinabi kong pa. Huwag nang hanapin, nakita na. Grabe naman ito. Para. 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 Tapos na ang laro, Day. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang patayin tayong lahat? May problema. Naku, lolo, ikaw na ang lolo ko. Tama na, pwede na. Gusto mong mamatay? Ayaw ko. Para na. Huwag kang matakot. Ako mismo ang maghahatid sa iyo. Para na. Isang tingin lang, naiintindihan na niya ako.
Si Sheng Xiaoye na ito, nakakaintriga. Sobrang baliw, sobrang brutal. Ganoon lang ang uri ng tao. Na makakaligtas sa pugad ng mga asong gubat ng angkan ng Sheng. Tulungan mo ako. Humanap ng ilang malinis ang kamay. Maghanda ng 10 kalangganan ng dugo ng baboy. Sa hating gabi, ibuhos iyon sa bagong bahay ni Lu Yunchuan. Tandaan, isulat ng malinaw sa pader. Nagnakaw sa sariling anak na babae. Inagaw ang yaman ng tunay na asawa. Sukdulan ang kasamaan. Dapat paghigantihan ng langit. CJ. Hayaan nating lasapin ng biyenan kong ito. Kung ano ang ibig sabihin ng lubusang pagbagsak. Ngayon naman, oras na para tayo naman ang mag-usap. Tayo. Ginang Sheng. Lumalaganap ang chismis na may binabayaran akong kabataan. Hindi ka maniwala ng hindi mo alam yan, di ba? Alam ko. Ano naman? Lu Jingtang. Ako ang legal mong asawa, hindi ba pwedeng? Magpakita ka ng konting pagmamalasakit sa akin. Sheng Xiaoye, kontrata lang ang pag-aasawa natin. Huwag mong kalimutan ang prinsipyo nating hindi nakikialam sa isa't isa. Kahit kontrata lang, legal pa rin tayo. Hala! Nababaliw ka ba? Eh baba mo ako. Ano na kalokohan yan? Are, ano na kalokohan yan? Bakit ba kahit simpleng galaw lang ng babaeng to? Nakakakilig agad? Baka naman talagang... Ibigay mo na lang ang mga mata mo at magpahinga. Yung kayamanan mo, hindi naman ganoon kalaki para sa akin. Tungkol naman sa'yo. Matiisin ka naman talaga. Ayaw ko pang hawakan ka. Ikaw. Huwag kang matakot, nandito ako. Bakit ka napakalapit sa akin? Gusto kong matulog. Eh, di matulog ka. Sinabi mo yan ha. Sheng Xiaoye, ano nang ginagawa mo? Hindi mo ba sinabing matulog na lang kung gusto? Sige, mag-enjoy ka na lang, huwag kang magsalita. Ako, ano? Lu Jingtang, babaeng ito. Ang tindi naman ng tama mo, gusto mo ba akong patayin? Ikaw naman ang unang ng istorbo, binabalaan kita. Kung susubukan mong hawakan ako nang walang pahintulot ko sa susunod, wawakasan ko talaga ang lahi mo. Kung hahawakan pa kita ulit sa buhay ko, aso na lang ako. Hoy, mag-usap na lang tayo ng maayos, hindi na kita pag-initan, ayos na ba? Mag-usap na lang, huwag magsuntukan, aalis na muna ako. Ayon sa balita, si Lu Yunchuan, ang puno ng pamilyang Lu, ay magdaraos ng isang hapunan bukas, kung saan ang lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong asawang si Zhuangshu ay ipapamana kay Lu Lingyan. Lu Yunchuan. Una, hindi niya nagawang nakawin ang mana ng aking ina. Ngayon naman, gustong tapusin ang lahat ng mabilisan bago pa ako kumilos. Ipapasa na ang mana, Hom. Mukhang oras na para malaman ninyo kung kanino talaga ang minanang ito. Kanino ba talaga? Ang ganda-ganda mo kapag hindi ka nagsasalita. Sheng Xiaoye, pinupuri mo ba ako?
o iniinsulto. Sabihin mo na lang kung gusto mong masapok. Kita mo. Kapag nagsalita ka, bigla kang nagiging agresibo. Ako na lang ang hindi nasusuklam sa'yo. Salamat ha. May mahalagang bagay ako ngayon. Aalis muna ako. Nalaman mo na ba kung saan pumunta ang misis? Boss Sheng, ngayon sa Royal Duke ang pamilya Lu. Ililipat nila ang mana ng ina ng misis sa kapatid niyang pang-ampon. Malamang pupunta ang misis sa salusalo. Sige, alam ko na. Ihanda ang sasakyan, pupunta rin tayo. Magandang araw, Boss Sheng. Magandang araw, Mrs. Maligayang pagdating sa taunang pagtitipon ng aming pamilyang Lu at sa kaawan ng aking anak na babae. Ipinapahayag ko, ang aking anak na si Lulinyan, ang magmamana ng Lu Group at ang lahat ng mana ng aking yumaong asawa ay ibibigay sa aking anak na si Lulinyan. Ang galing talaga ni Boss Lu sa kanyang anak. Alam ko, ang mana ng yumaong asawa ni Boss Lu ay aabot sa bilyon-bilyon. Binigay na lang bigla, hi. Ang galing-galing talaga ng aming linyan. Sana tulungan ninyo siya sa hinaharap. Inay, swerte talaga si Boss Lu, may ganyang kabait na asawa. At napakagaling na anak. Sa ganitong magandang okasyon, bakit hindi ako inimbita? Lu Jingtang, Binigyan ko kayo ng 3 araw para ibalik ang mana ng aking ina. Pero gusto ninyong magtaksil sa likuran. Wala talagang halaga ang sinabi ko sa inyo. Hala, nandito nga si Mrs. Hindi kaya mag-isa niyang kukunin ang mana mula sa pamilya Lu? Tumahimik ka at manood, tingnan natin kung anong palabas ang gagawin ng batang yan. Sino naman ito? Bakit hindi namin alam? May isa pang anak ang pamilya Lu, mga kababayan. Totoo, may anak ako sa aking yumaong asawa. Nang pumanaw ang kanyang ina, nagkaroon siya ng sakit sa pag-isip at ipinasok sa ospital. Ang peking, to sa harap ninyo. Ilang araw lang ang nakalipas, sinira niya ang kasunduan ng aming linyan at ng pamilya Sheng. Pinatawad ko na siya, pero hindi ko inaasahan na magkakagulo siya rito. Ang galing mong baligtarin ang katotohanan, Boss Lu. Mukhang nang hindi ko makuha ang mana ng aking ina. Nag-isip ka ng planong ito. Ginawa mong peke. Ang tunay na dalaga, ano ba ang pinagsasabi mo? hindi ba kabulastugan? Tingnan niyo ito, malinaw na agad. Ito ang pirmadong selyo ng panganay na Tsu. Sinasabing ang may hawak nito ay magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. Baka naman, totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Siya nga ang panganay na Lu. Dati, kahit anong paraan ang ginamit, hindi natin nakuha. Kung nasaan ang selyo na mana sa babaeng iyon, hindi ko inakala na nasa kanya pala talaga. Ano pa ang duda niyo ngayon? Pek ang selyong ito. Puro lang kayo narinig tungkol dito. Sino ba ang nakakita na talaga? Sa tingin ko, ginawa lang niya to, gustong mang-agaw. Ng ari-arian. Halatang gustong lamunin si Ad. Hoy, Yi. Gusto mo ba akong pumunta at tulungan sila ng leksyon? Sandali. Tingnan muna natin kung ano talaga ang nangyayari. Lu Jingtang, ang mga ari-ariang ito ay ibinigay sa akin ng ama. Anong kinalaman mo? At ng inang iyon. Ngayong nasira na ang selyo. Tingnan ko kung ano pa ang magagawa mo. Hinampas mo ako. Lulinyan, may hangganan ang pasensya ko. Kumakalinig pa ako mula sa bibig mo. Nasasalita pa maayos sa akin na. Hindi ako makatuloy sa kamikin ng tuyan. Ina, tulungan mo ako. Bitiwan mo. Ang selyong iyon, ipinakita lang para makita ninyo. Ngayong araw, hindi ako narito para makipagdebate sa inyo. Luyun Chuan, hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga sa iyo? Ang anak mong ito. Kaya't magkasundo tayo, ano? Gamit ang mana ng aking ina. Kapalit ng mukha ng anak mo. Tumigil ka. Ni hindi mo mapatunayan ang sarili mong pagkatao. Anong kapatan mong kunin ang buong mana ng aking asawang pumanaw? Pinapayuhan kitang umalis ka ng kusa. Kung hindi, huwag kang magalit. Ginoong Lu, sa akin lang, masyado kang mabait. Pinapayagan ang isang impostor na maghari-harian sa handaan. Dapat dakpin na siya. Nga, isang baliw na hindi alam kung saan nanggaling. Kahit sino ay pinapangahasan. Dakpin siya. Dakpin. Dakpin siya. Dakpin siya.
Dakpin. Yi, halatang gustong lamunin si Ed. Kailangan ba akong pumunta at turuan sila ng leksyon? Huwag. Kung hindi niya masolusyonan ang simpleng problemang ito, kahit makapasok siya sa angkan ng Sheng, lalamunin din siya. Wala nang matitira kahit buto-buto. Ang tibay talaga ng loob mo. Hulihin na. Hulihin siya. Anong pinagtatawa mo? Pinagtatawanan ko ang pagiging plastic mo. Sa totoo lang, hindi mo lang kayang bitawan ang mana ng nanay ko, di ba? Luyun Chuan, binigyan kita ng pagkakataon. Pero ngayon, ubos na ang pasensya ko. Kung ayaw niyong mawala sa Cloud City, magmakaawa na kayo ngayon. Ang lakas ng loob. Sino ba ang akala mo para mawala ang pamilya namin? Wala akong kung sino, pero ang koneksyon ko sa likod. Baka hindi niyo kayang harapin kahit pa magsama-sama kayo. Kuya Ye, baka gagamitin niya ang pangalan mo para magyabang. Ang galing-galing ng siraulo, akala niya sapat na ang pagbanggit sa akin. Walang ebidensya, paano maniniwala ang mga tao? Pumunta ka roon, humanap ng tamang pagkakataon para patunayan siya. Sage, Huwag kayong matakot sa kanya. Isa lang siyang siraulo, na tumakas sa mental hospital. Wala siyang magagawa kundi magsalita ng kalokohan. Tama. Para sa akin, may delusyon lang talaga siya. Akala mo kung sino, feeling niya. nakapagbiro ka pa tungkol sa asawa ng iyong master ng Sheng family. Gusto niyo bang mamatay? Ate, okay ka lang ba? Kaibigan ito ni Boss Sheng, yung babaeng baliw na yan. Totoo palang asawa siya ng iyong master ng Sheng family. Palaging brutal si Boss Sheng, yung mga nakakagali sa kanya. Pwede niyang ipawala ng tuluyan dahil lang sa isang salita. Kuya Zawi, bakit ka kumakampanya para sa babaeng to? Hindi ko gusto ang pag-oorganisa ng party na ito. Tulungan mo akong tanungin ang asawa ko kung ano ang dapat gawin. Ate, sinabi na ni Kuya Yi na ang mood mo ang pinakamahalaga. Kung may mang-istorbo sa iyo, ipapawala sila sa Cloud City. Kung ganon, itong party na to. Gibain na. Kuya Yi, kinunan ko si Ed. Habang nasa party, tingnan mo. Hindi ko inakala na magaling din pala magpatakbo ng bagay ang siraulo. Hinahangaan siya ni Kuya Yi. Mga hangal, kailangan pa bang gumamit ng ganitong komplikadong paraan para paglaruan ang mga tao? Hinahangaan ko pa siya. Matigas pa ang ulo nang ginamit ni ate ang pangalan ng Sheng family. Tiyak masaya na masaya ang puso mo sa loob. I send mo sa akin ang video at mga litrato. Sage, Pagkatapos masend, burahin mo lahat sa phone mo. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang larawan. oh, Nga pala. Nasaan siya? May mga taong talagang mapalad. Kahit na masama. Laging may nagmamahal sa kanya. Hindi tulad ko. Lujingtang, mahaba pa ang daan mo sa hinaharap. Maligayang ika-negatibo 21 kaarawan. Lujingtang. Gabi na't gabi, hindi umuwi, umiinom pa ng ganyan karami. Hindi mo ba alam na may asawa ka na?
Lanan. Lasinggero. Sino ka? Lalaki mo. Sabihin mo na kaibigan kita. Pwede mo ba akong batiin ng maligayang kaarawan? Lalaki mo ako. Sige, kung ayaw mong sabihin. Gusto mong magkaarawan? Lanan. Sindihan. Ang ganda. Maganda, di ba? Lanan. Maganda. Lujing Tang. Basta't manatili kang tahimik sa tabi ko. Maging mabait. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sheng Xiaoyi. Mula nang ipinanganak ako, naintindihan ko na ang isang bagay. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Hindi mo maiintindihan yan. Alam mo ba? Anong pakiramdam? Habang nakikita mo ng harapan ang mga magulang mong mamatay. Ang mga magulang ko, namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Ang naiwan sa akin ay malaking kayamanan, na pinag-agawan ng buong angkan ng Sheng. Ang mundo ko, puro plano at panganib. Isang maling hakbang, katapusan na. Kung natatakot ka, maaari ka pang umalis ngayon. Takot. Ako. Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang takot. Lujingtang, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon. Sa bawat hakbang na susunod, dapat kang sumabay sa akin. Parang lalo akong nalilito sa relasyon namin. Ano ba talaga ang interes niya sa isang baliw na tulad ko? Jingtang, sa wakas nakipag-ugnayan ka na. Ang tagal nating hindi nakita, Tito Bufeng. Wala nang pumano ang nanay ko. Ikaw lang, ang matalik niyang kaibigan, ang patuloy na kumakalinga sa akin. Kung wala ang tulong mo nitong 3 taon sa mental hospital, mahihirapan akang mabuhay. Ang nanay mo ang nagligtas sa buhay ko. Dapat ko lang itong gawin. Ngayong nakipag-ugnayan ka. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Matapos kong guluhin ang handaan ng pamilya Lu, hindi na ako lumabas. Gusto kong malaman ang nangyayari sa pamilya Lu ngayon. Nagsaliksik ako. Kumakalat ang balita mula kay Liu Juan. Nasa handaan ng pagmamana, ikaw daw. Ang nakipagsabuatan sa taksil ni Sheng Xiaoyi. Paalinlangin ang laha. Ang babaeng malapit kay Sheng Xiaoyi ay si Lulinyan lang. May ginawa pa silang peking laawan. Ipapadala ko sa iyo ngayon para makita mo. Sumasakit ang ulo ko. Si Sheng Xiaoyi. Talagang malaking hadlang siya sa paghihiganti ko. Sayang ang pagkakataon na masira ang pangalan ng mag-ina ng pamilya Lu. Nabigo lang. Ano ang plano mo ngayon? Kailangan mo ba ng tulong ko? Pahalabanan ang pamilya Lu?
Hindi na. Narinig ko. Ayaw na ayaw ni Sheng Xiaoye sa mga plastic na babae. At ang kapatid ko talagang plastic na plastic. Gusto mo bang? Ano sa palagay mo kung hahakin ko? Ang computer ni Sheng Xiaoye. At idagdag sa kanyang schedule. Ang pagkikita niya kay Lulinyan. Ano kaya ang mangyayari kapag nagkita sila? Gagamitin mo si Sheng Xiaoyi. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Basta makita lang ni Sheng Xiaoye si Lulinyan. Malapit nang matapos ang pamilya Lu. Tapos na. Lulinyan, ipinadala ko sa iyo ang lalaking pinakagusto mo. Sana hindi mo palampasin ang pagkakataon. Gino na po, Master, Mrs. ang sabaw. Jisheng, dumating na po si MS Lu. Nahuli na si Lulinyan. Sino pong inalo? Ang anak po ni Ji Lu Yonchuan. Si MS Lu Linyan. Paano niya nalaman na nandito ako? Sabi po niya, inimbita mo raw siya. Tinanong ko na po ang assistant. Sabi ng assistant, sa daily schedule sa computer mo, ay nandoon nga po yon. Inimbita ko siya. Opo. Ano nang nangyayari sa kanya? Pupuntahan ko siya. Walang puso, hayop. Bakit ka nang aasar bigla? Gusto mong maglaro? CJ, sasamahan kita. Baka naman. Nalaman niya na ako ang gumawa. Mrs. Kuya Xiaoye. Kuya Xiaoye, ngayon ka nag-aya sa akin. Ay binuhat ka pa. May babaeng iba ang binuhat ng master. Paano na ang aming misis? Hindi ko mismo sinabi ni Sheng Xiaoye. Nakinamumuhian niya ang mga plastic. Grabe na nga ang pagiging plastic ni Lulinyan kanina. Bakit ganun? Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Sabi-sabi ayaw sa mga plastic, pero talagang nahuhumaling pa rin. Natalo ako sa round na to. Nabigyan pa ako ng pagkakataong mabuhat ni Sheng Xiaoye. Ang sarap. Aray, ang sakit. Kuya Xiaoye. Bakit mo ako binagsak? Ang sakit-sakit. Tumahimik ka. Iutos mo, huwag nang payagang makapasok si Lulinyan. Kahit lalaki habang sa amin siya family. Ayokong makita siya muli. Opo. Kuya Xiaoye, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako ginaganito? Binabalaan kita, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na rito ngayon din. Si Lu Jingtang, ang tapang mo. Ginamit mo pa ako, binigyan mo pa ako ng babae, ha? May swerte ka na nga, di mo pa alam. Halika rito, tingnan mo kung ano nang ginagawa niya. Opo.
Ano, masakit ba? Dapat kang magsisi. Kapag naging sandigan na ako ng ibang babae. Ano na ang gagawin mo, Lu Jingtang? Magsalita ka. Natutulog po ang ginang. Ano ang sinabi mo? Natutulog po ang ginang, nakaupo sa may pintuan. Ang ganda ng pakiramdam mo, Lu Jingtang. Nakakapag-idlip ka pa. Nababaliw na ba? Ilan ba talaga ang ibig sabihin ng lalaking ito? Jingtang, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Sheng Xiaoyi. Bakit siya biglang nagkaganito? Hayaan niyang ikabit ng pamilya Lu ang pangalan niya, hindi man lang magpaliwanag. Ngayon, lahat ay naniniwala na. Si Lu Linyan nga ang babae ni Sheng Xiaoyi. Sumikat din ang pamilya Lu. Alam mo ba kung ilang consortium ang lumapit kay Liu Yuan? Sa isang gabi lang, Walang makakahadlang sa akin. Kahit si Sheng Xiaoyi, hindi pwede. Kung talagang magiging sandigan niya ang pamilya Lu, ibubuwal ko ang buong bundok. Wala akong pakialam. Wala akong ikinatatakot. Jingtang, At saka, hindi naman sigurado maganda para kay Lu Linyan ang makipag-ugnayan kay Sheng Xiaoyi. Mabagsik si Sheng Xiaoyi. Maraming gustong pumatay sa kanya. Kung hindi siya maaaring patayin, si Lu Linyan naman, madali lang. Linyan, sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw na ngayon ang pinakamaswerteng babae? Si Sheng Xiaoyi. Ang pagpapakasal kay Lu Jingtang, dekorasyon lang iyon. Alam ng lahat, ikaw ang minamahal niya. Inay, maliit na bagay lang iyan. Balang araw, paalisin ko si Lu Jingtang sa pamilya Sheng. At ako ang magiging tunay na ginang ng pamilya Sheng. Ganoon ba? Lu Jingtang, bakit ka nandito? Napanood mo ba ang balita? Puno ng trending news ang relasyon namin ni Kuya Zawi. Ngayon, lahat ay naniniwala na. Ako ang gusto ni Kuya Zawi. At ikaw, balang araw, palalayasin ka sa pamilya Sheng. Hintayin natin. Ikaw, sino kayo? Bitawan ang anak ko. kuya, ito yung babae. Dalhin ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Tawag ko ng pulis. Kawalan niyo ako, tatawag ako ng pulis. Kung gusto mong mamatay, tawagan mo na ang pulis. Hoy, alam niyo ba kung sino ako? Ako ang babae ni Sheng Zawi. Yan, hulihin niyo ako. Kung hindi ka babae ni Sheng Xiaoyi, hindi kita huhulihin. Kalaban pala ni Sheng Xiaoyi. Ang bilis naman mangyari. Pakawalan niyo ako. Siya ang hulihin niyo, hindi ako. Tang-ina. Walang hiya. Dalhin na lahat. Sex, bilis. Boss Sheng, yung away nyo sa dalawang anak na babae ng Lu family. Naapektuhan ang stock price ng company. Masama sa negosyo yan. Isang linggo na. Tahimik pa rin si Lu Jingtang. Walang tawag, walang pagmamakaawa. Hoy, tanga ba kayo? Kaibigan yan ni Boss Sheng. Pakawalan nyo agad. May nagkidnap sa kalye kay Lu Linyan. Sino? Kasama din nadakip si ate. Magdudusa na rin ang baliw na yon. Hindi mo siya sasagipin? Sa tingin mo, magpapauto ako dahil sa kanya? Ako si Sheng Xiaoyi. Magpapauto dahil sa babae. Katawa-tawa. Anong nangyari, Boss Sheng? Wala. Isang tarantadong sumalungat sa akin. Magdudusa na yan. Sinong may lakas ng loob na manghamon sa inyo? Kaapat dapat mamatay. Nga. May gagawin pa ako. I-postpone muna ang meeting. Wang Chen, samahan mo ako. Yung nanghamon sa akin, buhay na buhay pa. Huwag niyo akong hulihin. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Kahit magkano, ibibigay ko. Pera? Hinuli namin ang babae ni Sheng Xiaoyi. Sa tingin mo,
Pera ang habol namin? Bilis, ikaw yon. Marunong ka bang maglakad? Sex, bilis. Yung babae ni Sheng Zhaoye lang ang kailangan. Yung isa, patayin na dito. Sex, bilis. Kasalanan mo to. Maraming daan, di mo pinili. Dito ka pa dumaan. Sex, patayin na yan. Hindi mo pa kayang kunin ang buhay ko. Boss, parang wala siyang nararamdamang sakit. Tao pa ba to? Naglalaro lang ako kanina. Ngayon, ako naman. Ngayon, pwede mo nang magpaalam sa mundo. Awa, awa. Pwede ka naming pakawalan. Sana noon pa sumang-ayon. Ang galing mo, miss. Aalis na ako. Si Lulin yan? Wala akong pakialam sa kanya. Gusto niyo siyang patayin o itali? Bahala kayo. Kahit makalabas ako, wala akong sasabihin. Pwede kayong maging kampante dyan. Nang hulihin namin siya, magkasama kayo. Paano ko lalaman yan? Papalayain ka namin. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Pagkalabas mo, may gagawin ka ba? Kaya gusto niyo palang makipag-away? Boss, dumating na si Sheng Zhaoye. Miss, inaamin kong magaling ka. Pero malapit na rin akong matapos. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Pagkatapos ng negosyo ko, ilalabas kita kaagad. Ayos? CJ, Tuloy po, Boss Sheng. Ay, talagang hindi ko inaasahan. Si Sheng Zhaoye, na matagal ng hari sa negosyo. Palang pala talaga, kung alam ko lang. Dapat noon pa ako kumilos. Matanda ka na, Lin, kalahati ng buto mo nasa lupa na. Nagpapanggap ka pang nakakasinda. Delikado yan sa puso. Sheng Zhaoye, may kaunting ugnayan din ako sa mga magulang mo. Sa ating mundo, dapat tawagin mo akong tiyo. Ang mga dugong dumikit sa kamay ko, lahat yon. Galing sa mga kaugnay ng mga magulang mo. Ikaw, Sheng Zhaoye, hindi na kita pag-aksayahang oras. Dahil hinanap mo ako, ibig sabihin gusto mong makipag-usap. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng yaman ng pamilya Sheng. Ang laki ng ambisyon mo, Tio Lin. Kakayanin mo ba? Huwag mo nang alalahanin kung kakayanin ko o hindi. Mas dapat niyong alalahanin yung nasa akin. Yung magandang dilag. Bihira ang mga tauhan ko sa pagiging magaspang. Baka masugatan siya, ay... Ilabas na siya. hindi ka agad tumanggi. Nandito ka na rin naman. Malinaw na mahalaga sa iyo si Lulin, Sheng Zhaoye. Hindi pwedeng mabuhay ang taong to. Narito siya, ligtas at walang sugat. Kuya Zhaoye. Nasaan na ang iba? Boss Lin, nung tinali namin yung tao, si Lulin may hinawakan siyang isa, ayaw bitawan. Pa, hindi na umabot pa. Sinama na namin. Magaling pala yung babae, matigas ang ulo. Nasaan na siya? Huwag kayong mag-alala, Boss Lin, tapos na. Pinatay? Pinatay nga. Mabilis kumilos ang mga tauhan ko. Paano mo pinatay? Isang saksak, patay agad. Boss Lin. Yung tao, kahit hawakan ko lang, ayaw ko. Binigwasan mo lang ng kutsilyo sa leg. Ano ibig mong sabihin?
Sino nag-utos sa'yo? Ikaw. Boss Lin. Patayin mo siya. Paa kay Boss Lin. Patayin na lahat ng natitira. Ayoko. Sino yan? Lumabas ka. Yi, kontrolado na ng mga kidnapper. Yung gusali. Sandalan mo ako. Kuya, tulungan mo naman akong kalasin tong tali. Pakiusap. Boss Sheng. Yung bestida. Di ba yan yung suot ni Lu Jingtang ngayon? Baka naman si Sheng Sawi. Hindi para iligtas ako, kundi para iligtas si Lu Jingtang. Hindi. Di ako naniniwala. Kuya Zawi. Bakit ganito? Impossible. Ako ang babae ni Sheng Sawi. Para iligtas ako kaya pumunta si Kuya Zawi. Sandali. May isa pang bagay na di pa nagagawa. Ano yon? Pasabugin yung gusali. Wang Shen, pasabugin mo na. Yi, kontrolado na yung gusali. Kailangan pa ba? Nasugatan si Munting Baliw. Di ako kontento. Sage. Ang ganda ng mga paputok. Gusto mo? Pagsabog tawag mo paputok. Ang romantic mo talaga. Tinanggap ko na ang regalong ito para sa paghingi ng tawad, gago. Lahat ito ay plano ni Lu Jingtang. Kaya ang anak kong babae ay nakidnap at hanggang ngayon ay walang malay. Nakapangangkop na ang babaeng ito. Sa malaking puno ng pamilya Sheng. Mahirap nang haapin siya sa hinahara. Ang aking ama ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, pero kailangan pa niyang maglaan ng oras. Para harapin ako. Napakaganda naman. Ikaw ang dahilan kung bakit ang anak kong babae ay walang malay. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kung gusto mong mamatay, maaari kitang samahan ng iyong ina. Para magkita-kita kayo sa impyerno. Ang tang. Kayo ay parehong aking mga anak. Bakit kailangang mag-away? Hindi ba kayo pwedeng magkasundo? Magkasundo. Inaasahan mo akong makisama sa isang maruming bagay na nagnakaw ng aking pagkatao. Magkasundo. Sobrang gahaman mo kaya hindi nakapagtataka. Nasinulingan ay pinalaki mo. Na may makapal na mukha. Lu Jingtang, ito ba ang paraan ng pagsasalita mo? Sa iyong ama? Ama, ang aking ama ay namatay noong siya ay nagtaksil sa isang kabit. Pinilit ang nanay ko na tumalong mula sa gusali at ipinasok ako sa mental hospital. Ngayon, kami ay magkaaway na lamang. Kahit hindi mo aminin, ako pa rin ang iyong tunay na ama. Ito ay isang katotohanang hindi mo mababago. Alam ko na. Nagmamadali kang ayusin ang ating relasyon bilang ama at anak. Upang itali ako sa pamamagitan ng dugo at pamilya. Alam mo lang na, hindi na magigising si Lulin yan. Kaya gusto mong gamitin ako. Para makisipsip sa pamilya Sheng, di ba? Ang tang. Paano mo nasabi iyan? Tayo pa rin ay pamilya. Noong namatay ang nanay mo, kahit ang pulisya ay naghinuha na. Nagpakamatay siya. Wala itong kinalaman sa amin. Tumahimik ka. Akala mo ba hindi ko naaalala ang mga nangyari noon? Ang tang. Huwag kang mag-eksena. Ang mga alaala ng bata ay magulo. Kahit sa korte, hindi ito magiging basehan. Bakit mo pa pinipilit? Napakakumpiyansa mo talaga. Hindi mo alam, di ba? Noong araw na iyon ay anibersaryo ng kasal ninyo. Naghanda ang nanay ng isang kamera. Para i-record ang lahat at bigyan ka ng sorpresa. Pero nakita niya ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Naalala mo na ba, Lu Yunchuan? Nilagyan mo ng droga ang cake at pinatay mo ang nanay ko. Pinilit mo pang sabihing nalulungkot lang siya at nagpakamatay.
Nung minadali mong sunugin ang katawan niya, alam mo ba? Buntis siya sa anak mo noon. Impossible. Hindi ito totoo. Gusto mong patawarin ko ang pamilya Lu, di ba? Sige, may dala rin akong cake ngayon. Kainin natin ito. Pagkatapos nito, kalimutan na natin ang lahat. Tangtang, pwedeng huwag na ang iba? Ako lang ang may kasalanan noon. Ako na ang magbayad. Sapat na yon. Kahit mamatay kaming lahat, hindi na mabubuhay ang nanay mo. Hindi totoo yan. Ganito na ba talaga katindi ang galit mo? Matindi. Wala to kumpara sa ginawa ninyo sa akin. Nararapat lang ang nangyayari sa inyo ngayon. Lu Jingtang, paano ka naging ganito? Wala akong oras para magbalik tanaw. Isa't isa, kainin ninyo. Tapos na ang lahat. Itanong mo kung gaano kalalim ang pag-ibig ko sa'yo. Gaano kalaki ang pagmamahal ko? Mahal? Mahal kita. Maligayang anibersaryo ng kasal. Ang buwan ang saksi ng pag-ibig ko. Tangtang, nagkamali na ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kain, kailangan pa bang pilitin kita? Handa ko na ang lahat para sa'yo. Kainin mo. Gusto mo bang pakainin pa kita? Kakain ako. Nanay, kung noon lang, may nakatutok lang sana na kamera. Nanay, ibibigay mo na ba talaga ang kumpanya kay Papa? Tangtang, hawakan mo ito. Pagbalik ni Papa, sabay natin siyang pagbibigyan ng sorpresa. Ayos ba? Hintayin mo ang signal ko bago ka lumabas, ha? Seth. Nanay, tapos na. Tapos na ang lahat. Pagod na ako. Gusto ko na matulog. Hoy, Sheng Xiaoye. Nalason ako. Pwedeng sanduin mo ako. Ano ang sinabi mo? Nalason ako. Kailangan kong magpawashing ng tiyan. Tulungan mo ako. Nasa Shengshi Hospital ako, room 306. Parang hindi ko na kaya. Hoy. Hoy. Pumunta sa Shengshi Hospital, room 306 ngayon na. Sabihin mo sa mga medical staff kung mamatay siya. Ipapasama ko sila. Ayusin ko na ito. Lu Jingtang. Huwag ka nang tumingin, ikaw na lang ang natira. Ang galing mo na ngayon. Natuto ka nang magpakamatay sa lason. Alam mo na pala. Hindi man lang kumurap, inubos mo ang lason. Gusto mo bang mamatay o sa tingin mo? Siya mang buhay mo. Ano, di ka nang alang makipag-usap sa akin? Akala ko. May resistensya ako sa lason at nasa ospital naman ako. Hindi ko lang inasahang ganun kabilis ang epekto. May resistensya ka sa lason. 3 taon sa mental hospital. Marami akong ininom na kung ano-ano. Ang iba, namatay. Ako lang ang buhay na buhay pa. Kaya hindi talaga ako gustong mamatay. Kung wala ako, patay ka na ngayon. Dapat kitang pasalamatan. Ano kaya ang maibibigay ko sa iyo? Bayad. Depende sa kung ano ang ibibigay mo. Hindi ko alam kung pwede ba ito. Bayad. Lu Jingtang, natakot talaga ako ngayon.
Anong takot? Takot mabalo. Kaya ngayon, bantayan kita ng mabuti. Sheng Xiaoye, ang nanay ko. Lubos na nagtiwala sa tatay ko, pero sa huli, siya ang tinalikuran. Nang pinakamalapit sa kanya, namatay ng walang buong katawan. Ikaw kaya, ang taong mapagkakatiwalaan ko. Pag gumaling na siya, uwi na kami. Bagsak ang Lu family, pinauwi kami ni Lolo. Mukhang gusto niyang maghiwalay tayo. Ano sa tingin mo? Aba, susubukan lang natin. Oy, dumating na si Binibining Lu. Umupo ka. Akala ko patay na ang buong pamilya mo, di ka na darating. Bakit naman? Lolo, ano ang ibig sabihin nito? Lolo, bakit mo ito inihanda? Diretso na tayo. Hiwalayan mo si Binibining Lu. Ayaw ko. Xiaoye, huling pagkakataon na ito mula sa lolo mo. Kung hihiwalayan mo si Binibining Lu, ikaw pa rin ang magiging tagapagmana. Kung hindi, Dad, totoo ba na papalitan mo ang tagapagmana? Siyempre totoo yan. Ipirmahan mo ba o hindi? Mga asong gubat, tigre, at leopardo, o si Sheng Xiaoye? Kung alam ko lang ang totoong mukha ng mga taong ito. Hindi ako maghihiwalay. Matagal na rin akong ayaw na maging itong tinatawag na tagapagmana. Paano naman si Lu? Kung si Xiaoy ay hindi na ang prinsip ng pamilya Sheng, sasama ka pa rin ba sa kanya? Kung talagang imbestigahan mo ang pagkatao ko, Lolo, dapat alam mong ang hinahangaan ko ay hindi ang pagiging prinsipe ng pamilya Sheng. Mahal na mahal ko ang apo mo. Pwede akong manirahan sa pamilya nyo. Walang hiya. Lu Jingtang, lumabas ka. Huling tanong ko, maghihiwalay ba kayo o hindi? Hindi. Sex, ayos. Kaya ipinapahayag ko na si Sheng Xiaoy ay tatanggalin sa listahan ng mga tagapagmana. Lumabas kayo sa pamilya Sheng. Ayos. Kukunin ko na si Sheng Xiaoye. Tara na. Ikaw, Bahay ito ni Elra Sheng. Binili ko ito nang kumita ako sa stocks. Ano sa tingin mo? Medyo maliit ba? 70 square meters, 2 kwarto. Ayos. Malamig sa pakaramdam. Gusto ko ito. Tapos na ang problema ko. Paano naman ang plano mong paghiganti? Handa na ako. Basta kumpleto na ang mga tao. Kahit anong handaan. Pareho lang ang magiging wakas. Malapit na ang kaarawan ni Sheng Zhengwu. Ngayong wala na akong tagapagmana. Sigurado maghanda si Sheng Zhengwu ng malaking handaan. Siya na lang ang maaasahan ni Lolo. Bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. Sige, usapan na iyan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dapat mong sariling gawin ang paghihiganti. Para mawala ang sama ng loob. Hintayin ko ang magandang balita. umuwi na si Xiaoy. Zihan, batiin mo. Dad, ayaw ko. Binugbog ako ng asawa niya. Ano ba ang sinasabi mo? Bumalik si Tata Xiaoy. Akala ko naman dahil sa babaeng yon, ayaw mo na sa pamilyang ito. Naku pa, ano bang sinasabi mo? Hindi ganoong klaseng tao si Xiaoye, kausapin ko siya. Xiaoye, sumama ka sa akin.
Sheng Zhenguo, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Xiaoyi ah. Ang tagal-tagal mo nang hindi tumatawag ng Ershu sa akin. Naalala mo pa ba ang lawang ito? Ikinuha ito noong ika-negatibo, 18 mong kaarawan. Para ipagdiwang ang kaawan mo, ikaw at ang mga magulang mo ay isinama ko. At naglibot kami sa amusement park buong araw. Ikaw at ang mga magulang mo ay isinama ko. Naglibot kami, tumawa kami, naalala ko. Sa huli, ako pa ang nagbuhat sa iyo pabalik. Sa kasamaang palad, ang mga magulang mo ay naaksidente sa daan pauwi. Ngunit sa kabutihang palad, ikaw at ako ay nasa isang sasakyan. Xiaoye, ang tagal na ng panahong lumipas. Miss na miss ko na ang tatay mo. Miss mo na ba siya? Naman, Ershu. Gusto mo bang sumama sa akin para makasama ang mga magulang mo? Ingnan mo, kakauwi mo lang, bakit ko ba ito sinasabi sa iyo? Bago pumanaw ang tatay mo, ipinagbili niya sa akin na alagaan ka na mabuti. Natatakot ako na balang araw, kapag sumunod na ako sa kanila, wala akong mukhang maihaharap sa kanila. Xiaoy, umuwi ka na at dito na tumira. Tayo ay isang pamilya. Tulad ng dati, okay lang ba? Isa lang ang anak kong babae. At sa hinaharap, ituturing kitang pangtunay kong anak na lalaki. Sa dakong huli, ipapasa ko rin sa iyo ang kumpanya, okay lang ba? Xiaoy, anong pinagtatawanan mo? Ershu. Talaga bang ipapasa mo sa akin ang kumpanya? Siyempre naman. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, Ershu, maaari pa rin ba tayong maging tulad ng dati? Pero ngayon, may asawa na ako. At mas gusto kong nasa labas, mas malaya. Sige, sa hinaharap, ikaw na ang magiging tagapagmana ko. Ano man ang gusto mo at ng asawa mo, sabihin mo lang sa Ershu. Bibigyan ko kayo, Xiaoyi. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita, Ershu, na masaya kang ganito. Napakaganda nito. Hindi ko inaasahan na tayong dalawa ay makakapag-usap patulad ngayon. Naalala ko si Kuya at si Ed. Sana ay magkasundo tayong lahat. Nakakahiya ka bang banggitin ang mga magulang ko? Hindi kita palalampasin, Tito Er. May gagawin pa ako. Kailangan kong tumawag. Sage, hintayin ka ni Tito Er para maghapunan. Oras na. I-post online ang ebidensya. Napinlano ni Sheng Zhenguo ang aksidente sa sasakyan. Para ng kanyang iya at ipapasa. Opo, Boss Sheng. At i-post din na si Sheng Zihan ay anak sa labas. Na ipinanganak mula sa pangalunya ni Sheng Zhenguo pagkatapos ng kasal. Sa internet. Nanay, tatay. Tapos na ang lahat. Bumalik na si Xiaoye, hinihintay ka lang para magsimula ang handaan. Anong ingay? Bakit may pulis? Mukhang hindi matutuloy ang birthday party ni Tito Er. Sheng Xiaoye, ano ba ang ginagawa mo? Isinuko ko lang ang mga krimen niyong lahat. Sa pulis. Sheng Xiaoye, baliw ka ba? Gigibayin mo ba ang pamilya Sheng? Kasalanan ng pamilya Sheng ang lahat. Aray. May nag-report sa pamilya Sheng sa pag-upa ng mamamatay tao. Samahan ninyo kami ngayon para sa investigasyon. Tatay, ano ang nangyayari? Sheng Xiaoye, bakit mo sinira ang pamilya Sheng? Bakit? Mula nang umupa ka ng mamamatay tao para sa aksidente, mula nang pinatay mo ang mga magulang ko. Mula noong ako'y 18 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, hinintay ko ang araw na ito. Ikaw. Alam mo na lahat? Hindi ko sila sinadya. Gusto ko lang napilayin ang tatay mo. Para makuha ko ang posisyon ng tagapagmana, iyon lang. Ang mga salitang iyan, sa pulis mo na lang sabihin. Ang mag-asawang panganay. Si Lao Er ang pumatay, tatay. Xiaoye, wala akong alam, lolo. Bumalik ka. Ibibigay ko ang lahat ng pamilya Sheng sa iyo. Hindi ako babalik. Hindi na kailanman. Dinala mo siya. Atay. Lolo,
Sheng Xiaoye. Bakit ka nandito? Umuulan sa labas, naisip ko baka mabasa ka at magkasakit. Mag-aalala ako sa'yo. Ngayon, nag-aalala na ako sa'yo. Ano nang gagawin ko? Masaya ako na nag-aalala ka sa akin. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala dito? Alma mater ko to ah. Alma mater ko rin. Talaga? Alma mater mo rin to. Di ba sa abroad ka nag-aral? Yenan, 1 taon lang ako nag-aral dito. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente, kaya pinadala ako ni Uncle sa abroad. Sabi ko na nga ba, parang nakita na kita dati. Palagi na pala tayong nakikita noon. Sheng Xiaoye, kilala mo na ako noon. Di tayo magkaklase. Nakatingin ka lang sa labas ng bintana. Kaya nakilala kita. Nakilala kita. Ikaw ang aking nobya. Bakit di mo ako hinanap noon? Kasalanan ko. Kung naagahan akong umuwi, malalaman ko ang lahat. Nang nangyari sa'yo. Malalaman kong ipinasok ka ng pamilya Lu sa mental hospital. Kasalanan ko lahat. Ikaw rin, nasa dilim ka noon. Tapos na ang lahat. Hero na tayo dahil nakalabas tayo sa dilim sa sarili nating paraan. Tama ka. Ano sa tingin mo? Ang itsura ko noon ng high school. Noon. Mayabang ka at maarte. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataong magsalita. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang init ng asawa ko ngayon. Masaya ka ba? Madalas kitang dadalhin sa alma mater natin. Kapag nagkaanak tayo, isasama natin siya. Ang daldal mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung keychain kong may bulaklak, bakit nasa'yo? Ginawa yan ng nanay ko para sa akin. Akala ko nawala, umiyak ako ng matagal. Gusto kitang ligawan bago umalis pero sa field. Nahanap ko ang keychain mo. Hanggang ngayon, naitabi ko. Ah! Akala ko may gusto ka sa akin. Sa unang tingin pa lang sa'yo, iniibig na kita, Lu Jingtang. Ako ang magiging pinakamahilig sa'yo sa buong mundo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Maniniwala ka ba sa akin? Ang nanay ko, dahil umibig sa isang lalaki, nawala ng buhay. Hindi ako makapaniwala sa pag-ibig kaya nag-ubli ako. Pero dahil sa iyo, Sheng Xiaoye, natuto akong mag-miss. Natuto akong magmahal. Dapat magustuhan mo ako ng tuloy-tuloy. Sige, magugustuhan kita ng tuloy-tuloy.